Hello guys, sa video na ito i-share ko lang kung magkano nga ba ang salary dito sa Hong Kong. May subscriber tayo na nagre-request kung magkano ba ang nakuha ko noong unang salary ko. Actually, iba-iba talaga ang sahod dito. Kaya lang may mga ibang employer na hinihigitan yung sahod nila. Yung minimum na sahod dito is 4,730 at iyon lang ang sahod ko nasa minimum. Ang unang sahod ko ay nasa 3,606 kasi may bawas yun na 500. Pinahiram ako nila ng 500 sa unang sampa ko sa bahay nila para may magamit ako kasi alam nila na wala akong dalang pera. October 5 yung dating ko dito sa Hong Kong. Kaya 4 na araw na deduction ni Madam. October 1 to October 4. Nasa 624 yung deduction. October 5, nakatambay lang ako sa agency kasi sabi ng amo ko na October 6 na lang ako kunin nila. Pero binabayaran ako noong October 5. Kahit October 6 na ako nakapunta sa kanila. Pangalawang sahod ko naman ay nasa 4,386. May isang araw ako na OT at binabayaran nyo na 156. Ito yung araw ng day off ko. Kaya nagiging 4,886 total ng sahod at may deduction na 500 doon sa nahiram ko. Umiram ako ng 500 sa amo ko kasi binabayad ko doon sa agency namin. Meron kasi 10% sa salary namin. Isang beses lang yun bayaran. Nasa 473. Kaya nagiging 4,386 yung pangalawang sahod ko. Sa pangatlo at pangapat na salary ko, wala yung deduction. At meron yung isang OT. Yun yung isang day off ko na tinatrabaho ko na nagkakahalaga ng 156 Hong Kong dollar. Kaya sa sahod ko na 4,730 nagiging 4,886. At sa panglima na sweldo ko, iyon ang pinakamalaki kasi tinarbaho ko 2 day off. Kaya 4,730 plus 156 plus 156 equals 5,042 Hong Kong dollar. O diba, napakasipag ko yun ng mga panahon na iyon. Kasi nung mga buwan na yon ay hindi pa ako dinibigyan ng maraming trabaho. Wala pang mga extra na trabaho. Kaya okay lang sa akin na mag-overtime. Hanggang sa nagiging minimum na lang lahat yung mga natanggap ko. Kasi nung mga buwan na yon ay parami na yung mga trabaho ko. May mga daily schedule ako at may mga extra na trabaho din na gagawin. Kumbaga pahirapan na ito. Gumigising ako ng 6 AM ng umaga tapos trabaho hanggang 11:30 ng gabi at minsan pa nga 12 ng gabi. Aww. At may mga buwan din na nag-overtime ako. Meron kasing statutory holiday at sabi ni Madam na gusto niya magtrabaho ako at bibigyan na lang ako ng sahod, additional sahod. Kasi yung amo kong lalaki ay nagtatrabaho na kahit statutory holiday at gusto nila na magtrabaho ako. At kapag ayaw ko naman ng overtime, sabi niya ay isusap na lang daw ng ibang araw yung statutory holiday ko. Sabi ko, isusap na lang naman ng ibang araw, wala na akong matanggap doon na overtime, kaya sabi ko na lang trabuhin ko na lang yung stat ko. At hanggang ngayon guys, pag may statutory holiday ay hindi na lang ako lalabas kasi overtime ko na lang yun. Sayang din naman yung isang araw na overtime. Hanggang dito na lang guys, salamat sa panonood, bye.